Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So, break muna tayo, no? Break muna tayo dito sa usual na kino-content natin. Medyo iba ito. Ito, nadaanan ko to. I think old video ito ng KMJS. Yung paglalakad sa nagliliyab na baga, nagbibigay ng kapangyarihan, kapuso mo. So panoorin natin to, no? Tayo mga Pilipino, mga kababayan ko, mahilig tayo sa ganito. You know? Mahilig tayo sa mga bagay na yung magkakaroon tayo ng kapangyarihan. 'Di ba? Part ng culture natin 'yan eh, yung mga tipong hindi tatalaban ng bala. Basta pagka miyembro ka ng isang grupo, ganito. Alam mo ba tatay ko, mahilig din sa mga ganyan. Mahilig sa mga ganyan ng araw, sa mga anting-anting, sa mga, alam mo yon, 'di ba? Pag pumasok kayo sa opisina ng tatay ko dati noon, marami siya mga bato-bato doon na hindi ko alam kung saan niya napulot, na yun ay nabili niya sa mga albularyo, sa isang samahan. Meron pa nga siyang may panyo siya na may mga sulat-sulat ng Latin. Parang may private collection siya ng mga ganon na hindi ko alam kung effective ba yun o hindi. Diba? Anyway, panoorin, naging interesado ako dito eh. So, na-ere ito nung 2016 pa pala, September 25. Play natin to. Kaya mong gawin para patunayang ika'y naniniwala? Kaya mo bang maglakad sa umaapoy na baga at dito magpagulong-gulong pa? Bagong lipat dito sa probinsya ng Quezon si Rex, kaya ang kanilang nilipatan, kanyang pinabasbasan. Yan ang tatak na yung dugo na yan. Palatandaan na talagang nag-biblising kami at nagbabayad po sa mga doktor espiritual. Sa unang tingin, parang meron lang silang ordinaryong handaan. Uy, lechon ah. Pero maya-maya lang, naglabas pa sila ng uling. Yan na. Pero paglilinaw nila, hindi ito gagamitin sa pagluluto. May gagawin daw silang ritual na di umano na sa kanilang paniniwala magbibigay lakas at kapangyarihan sa kanila upang makapanggamot. Nakita niyo po yung uling na yan. Yan po ang aming mamayang apak-apakan yan. Ang grupo kasi ni Rex na kinabibilangan ng karamihan sa kanyang mga kamag-anak, tinatawag na mga doktor espiritual. Sinasabing Nepsa. doktor espiritual ay sila po ay hangin. Kapag sinasabi pong hangin, hindi po natin sila nakikita. Sumasapi sila sa mga membro. Sa araw na ito, sa 14 nilang mga miyembro, 5 ang maglalakad sa nagbabagang uling. Para masiguro ang kanilang kaligtasan, may mga medic na nakaantabay. Delikado siya ma'am kasi yung kanilang paa, once na naabagahan niya ng sobra, pwedeng magkaroon ng mga blisters. Pero I don't think so, no? I don't think so kasi sino nanonood sa inyo ng Mythbusters dyan? Na Mythbusters na yan before eh. Kasi ang paa natin, makapal ang balat sa paa natin. 'Di ba? Tsaka may technique kung paano maglakad dyan, bibilisan mo dapat. I don't know kung yun ang mangyayari dito, no? Nadaanan ko lang to kagabi. Since nadaanan ko siya, gusto ko kasi pagre-reactan ko, fresh yung yung pagre-react ko dito sa video na to. Pero I bet mabilis siyang lumakad. Sabagay nakita naman yata sa intro kanina, no. Pero yung yung gumulong-gulong, tingnan natin mamaya. Mukhang unusual yun eh. Kapag hindi siya natalaban kasi yung paa kasi, mga kababayan ko, makapal ang balat sa paa. Pagkagat ng dilim, nagpalit na ng damit sina Rex. Paalaala ko lang sa lahat, huwag po kayong tumawa at huwag gagayahin ngayon at bukas man at magpakailanman. Paanong wag tumawa? Mawawala ba yung bisa pag may tumawa? Ganun ba yun? Siguro dahil sa respeto do sa gagawin nila, no?
Maya-maya pa, sinilaban ang mga uling. At nagsimula ng umalingaw-ngaw ang tunog ng batingting. Ikaw manunubos, Iso Kristo. Ano yung sinisinghot nila? Ang mga sasalang, kapansin-pansing pinalalanghap muna ng kamanyang. Kamanyang. Ng punong kahoy. Hindi ba drugs yun? joke lang po. Matapos nito, ang mga maglalakad sa baga. Truly naman, nakakatakot naman talaga. Nakakatakot naman talagang apakan yung aapakan. Nakakatakot naman talaga kasi nga kung makita mo, umiilaw yung baga no? Diba? Baka kahit sabi mo may scientific explanation dyan, kung akong paano, matatakot din ako mag-apak dyan sa baga. Kasi just imagine, sino na napasok ng baga sa inyo? Or kahit maramdaman nyo, yung mga mag-iihaw dyan sa inyo, yung mag-grill, ganyan ninyo lang yung, di ba, sobrang init na, how much more kung maapakan mo pa, di ba? Biglang tumirik ang mga mata. Drugs ata yung At walang patumangga na silang naglakad at tumakbo pa sa baga. Tila naging mas maliksi. Allah! Inano niya yung lupa, nainitan yun. Pagka gano'n, nainitan yun. Kaya umano ng lupa yun. Para mas sus yung... Dadlundag pa. Ayan Patuloy ang pagpapatunog sa batingting. Hinahabol din sila ng may hawak ng kamanyang. Sa pamamagitan nito, patuloy raw silang nagkakaroon ng lakas na makapaglakad sa baga nang hindi sila napapaso. Ang isang ito, hindi lang basta tumapak o sumayaw sa baga. Ala, hinawakan pa niya ito. At mistulang, ayos sinubo pa. Pagdating namin sa baga, At dito lang, may may video kasi kaya todo levels ang pasikat Sorry, napindot ko kasi yung nag-rewind Ang mga sasalang, kapansin-pansing tila naging mas maliksi. Ito may mga nagsasabi na igalang daw yung paniniwala. Pero I'm so sorry mga kababayan ko. Alam naman natin ito ka-bullshitan to. Magalit na kayo sa akin kung magalit Hindi naman level yan ng tunay na religion yan na let's say Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo. Ano pa ba yung iba na religion? Seventh-day Adventist. Yun, may mga kanya-kanyang interpretasyon yun. At alam mo na, may mga kanya-kanyang doktrina yun. Pero ito, out of nothing to, biglang yung ganyan, di ba? Na alam mo naman na pure bullshit ito, Minsan, pipiliin din natin yung igagalang natin. Kasi kung hindi natin sasabihing mali yung ginagawa nila, marami mahihikayat yan Mas magandang tandaan niyo mga kababayan ko, mas magandang awayin ka na nagsasabi ka ng totoo kaysa gustuhin ka na nakikibagay ka lang. Di ba? Kasi bandang huli, kung ikaw ay ayon ka lang ng ayon, ikaw yung dun Ikaw rin yung maiipit dun,
Palundag-lundag May mga bata pa nanonood. Patuloy ang pagpapatunog sa batingting. Hinahabol din sila ng may hawak ng kamanyang. Sa pamamagitan nito, patuloy raw silang nagkakaroon ng lakas na makapaglakad sa baga nang hindi sila napapaso. Ang isang ito, hindi lang basta tumapak o sumayaw sa baga. Hinawakan pa niya ito. At Siyempre, may may video mistulang, isinubo pa. Pagdating namin sa baga, wala po kaming malay dyan. Pero pag umalis na pong espiritu, katulad nagpapahinga kami, umalis na po espiritu. Ito maniniwala kayo wala silang malay doon? Sabi niya wala daw malay Po kaming malay dyan. Pero Wala daw silang malay. Pero naobserbahan ko dito, men. Ito may mga pag-uusap na tungkol dyan sa mga spirit na yan 'Di ba? May mga nagdedeklara na wala daw silang malay. Pero kung papanoorin mo dito, banda rito, yung babae na saan ko ba nakita yung babae? Hanapin natin yung babae. Yung babae yung tumawid. Tila naging mas maliksi. Yung babae gusto kong makita Palundag-lundag pa. Patuloy ang pagpapatunog sa batingting. Hinahabol din sila ng may hawak ng kamanyang. Sa pamamagitan nito, patuloy raw silang nagkakaroon ng lakas na makapaglakad sa baga nang hindi sila. May hinahanap lang ako O, diba? Wala daw siyang malay. Pero nung Sila napapaso. nung nalalaglag yung niya dito, inaayos niya Ibig sabihin aware siya. Tingnan mo O, diba? Inayos ni ate yung sabit dito sa niya. Ang isang Aware siya. Dahil kung wala kang malay nun, kahit malaglag yan, wala kang pake. ito, hindi lang basta tumapak o sumayaw sa baga. Hinawakan pa niya ito. dyan. Pag ng espiritu, babalik po espiritu. Katulad nagpapahinga kami, umalis na po espiritu. Bago papadating naman pagka ng espiritu, babalik ulit kami dyan. Ito naman, nagpagulong-gulong pa sa apoy. Nagpatuloy ang ritual hanggat may baga pa ang uling. Ayon sa kanila, ginagawa ito ng kanilang grupo tuwing may mahahalagang okasyon, katulad ng pista, kaarawan o birthday, at kung bilog ang buwan. Dahil tumagal ng mahigit 1 oras ang ritual, ang mga miyembro ng doktor espiritual, hapong-hapo. Wala naman po ako nararamdaman. Wala daw nararamdaman. Pero pagod kami Ano ba? Nararamdaman po, pagod lang. May naramdaman ka pa rin? Sabi ka wala akong nararamdaman. Ang naramdaman ko pagod lang. Na-nervyos. Ngayon lang kasi ako nakapanood ng ganun. Pag tungtong mo, baka mga paso ka. Siyempre kung sa natural na tao, di paso na ang mga paa mo. Sila ay siguro may mga agimat. Kung talagang walang malay, ba't tinataas nila yung, di ba lumaglag yung pula doon? Ba't tinaas nila? Oh, yun. Same kami ng observation ni Same kami ng observation ni sino ba yung nagsasalita na yon? Malay, ba't tinataas? Kapag wala silang malay daw, nalalaglag yung pula, tinataas nila. Same kami ng observation. Sino ba yung nagsabi nun? Di ba lumaglag yung pula doon? Ba't tinaas nilang ganyan? Sandali. Sabi ganun. Sandali. Di ba? Ito, pag nahuhuli nyo ng inuulol tayo, igagalang nyo pa rin ba yung paniniwala na yan, men? Minsan, choice natin na, na konsintihin na lang para hindi tayo maging masama sa paningin ng ibang tao. Di ba? Mas gugustuhin na lang nating igalang yon, di ba? Ayon kay Professor Nestor Castro,
cultural anthropologists ang paglalakad sa baga. Paraan daw nila ito ng pagdarasal at pagpepenitensya. Common ito sa mga societies na impluwensyahan ng Hinduism. Ito pinapractice sa India, pinapractice sa Malaysia. Pinapalagay natin kasi na ang early society sa Pilipinas Yung sa Hindu talagang apoy no? Literal na apoy. Ito ay bagay. naimpluwensyahan ng kultura ng mga taga-India, lalong-lalo na sa aspeto ng paniniwala. Napakalakas nung konsepto ng pagsasakripisyo, kinakailangan merong pagpapasakit, nasasaktan. Pero pangalawa, yung konsepto ng faith. Kahit na tumatapak sila sa apoy, dahil sila ay nai-inspire o kaya napoposes ng mga divine spirits, Inspired by the wrongdoing. sila ay protektado mula sa harm. Pagkatapos ng ritual, kinamusta ng mga medic ang mga naglakad sa baga. Nagkalapit po siguro. Okay lang po, linisin natin. Ako, nagkaroon pala ng lapnos eh. Ang kasapi ng grupo Siyempre, dahil sa pride ng mga yan, hindi po na si magpapano. Jaisel, nalapnos ang balat sa braso at tuhod. Pero tumanggi siyang magpagamot. Pero sa ngayon po, hindi naman po siya kasino, wala naman pong hapdi kahit ganyanin. Hindi! Ano yan? Tinitiis mo lang yan. Nakita na namin na tinatablan ka eh. Di ba? Huwag nang ma-pride. Ipagamot mo na yan. May infection yan. Ano ba? Mga kababayan natin, mapanindigan lang talaga. Di ba? Sasabihin, hindi kami tatalaban pagka naglakad kami sa apoy. Tapos pag may nakita sugat, hindi naman po masakit. Come on, mga kababayan ko. Wala. Ay, nako, Diyos ko. Ba't ganyan tayo sa Pilipinas? Balikan din ng aming team ang iba pang mga naglakad sa baga. Dahil nakakuha na raw sila ng sapat na kapangyarihan matapos maglakad sa baga, handa na raw silang makapanggamot ng iba. 79% ang iyong pasma sa mata, yan ang sakit. Si Aling Fe, 79% daw yung pasma sa mata, oh. umaasang mapapagaling ang panlalabo ng kanyang mata. Huwag niyo lang itong gayahin ang sayaw ng espiritu. Huwag yung gayahin ang sayaw ng espiritu. Ginaya ko na. Wala. Ay, Diyos ko. Kababayan natin. Sa bagay, darating naman yung sa akin, yung pag-intindi sa akin. Siyempre, walang pera yung kababayan natin, pero delikado yan pag naniniwala ka sa ganyan Paano kung may gagawin sa'yo yan na isang bagay na, alam mo yun, dahil naniniwala ka, magiging sunod-sunuran ka dyan For me yung mga ganito, kulto to Kulto ito yung ganyan. Hindi, tutulan nyo ako. Kulto ito mga ganito. Si Rex, unang hinipan si Aling Fe. Sundin mo ang lahat ng sinasabi ko. Inumin mo at tumira ka ng kunti. Pagkatapos, ihilampos ito sa kanyang mukha hanggang sa likod. Ayon sa mga manggagamot, di umano sinasapian sila ng mga bayani o hindi kaya ng iba pang mga importanteng tao sa kasaysayan. Ano pangalan niyo pala? Bago kayo umalis, ano pangalan niyo? Cardon. Ha? Sa mga Sinaniba daw ni General MacArthur. sumunod na pasyente, ang ilan sa mga manggagamot di mano, sinapian naman daw ng mga yumaong bayani. Sa kalagitnaan namin interview kay Mang Roberto. Medyo naramdaman ko siya. Oh, bakit? Anong nangyari po? Ako si Roberto Sales, ang sumanib ng espiritual. Opo. Si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio naman yung isa. Mula raw sa Pero mga kabayan, may naniniwala sa ganyan. Di ba? Siyempre, umiyak si Manong Yung pag-iyak ni Manong na yon, ano yun? Believable yun sa mga
sa mga followers niya, no? Yan, sige, mga follower ni 88. Magiging ganito na kayo balang araw. Maniwala kayo sa akin. Di ba? Ng mga manggagamot sa Masbate, sinamang Roberto. Paglilinaw nila, hindi sila kulto at nananatiling mga Katoliko. No. Kung under kayo ng Catholic church, kung ano yung doktrina ng Catholic, yun lang dapat ang susundin nyo, walang ganyan-ganyan. Ito, nagdi-disguise na lang ito na para sabihin na Katoliko pa rin naman kami, etc., etc. Pero wala naman sa doctrine ng Catholic yan yung sumasanib yung mga bayani. Nagdi-disguise na lang kayo niyan. Ginagamit nyo na lang yung pagiging Katoliko nyo para, syempre, Katoliko din pala ito. Di ba? Para maging magaan sa inyo yung mga tao. Hindi kulto, masama yung kulto, ma'am. Dahil ang kulto, ma'am, takot yan sa apoy, ma'am. No! Yun ba ang definition ng kulto? Anong definition ng kulto? Cult definition. Nag-iimbento kayo ng Ayan anong takot sa apoy ang pinagsasabi nyo? Cult, a system of religious veneration and devotion directed toward a particular figure or object. A relatively small group of people having religious beliefs or practices regarded by others as strange or sinister. Diba? A misplaced or excessive admiration for a particular person or thing. May sinabi ba diyang apoy? Kasi minsan, pagka sinasabi natin kulto, supernatural na agad na naiisip natin Pag kulto, when you say kulto, kaya di ba may mga nagva-viral na video sa Mindanao before na sinasalakay daw sila kunyari ng kulto. Di ba? Ang kulto kasi, grupo yan, hindi naman kailangan na na yung sinasabi niya na takot sa apoy, di ba? Hindi. Pagka yung paniniwala nyo lang nakalagay dito regarded others as a strange or sinister. Ano bang ibig sabihin ng sinister? Giving impression something harmful. 'Di ba? Or evil is happening or will happen. Kung mga kababayan ko, yung definition na nga lang nila ng kulto, sablay na Rin daw silang hinihinging bayad o kapalit sa kanila di umano. Donasyon lang. Konsiderasyon sa kalooban nila kung magkano yung bibigay. Diba? Meron pa rin. Huwag niyo sabihin na pero sa ngayon wala. Taong may video kasi. 1988, nung nagsimula sila di umanong magkaroon ng kakayahang manggamot. Nasa bukid daw noon si Mang Roberto nung may nagbigay daw sa kanya ng booklet. Sa pamagitan sa booklet, bago dumating ito, paliwanag sa... Nakalagay doon sa booklet, measurement of length. So, yung booklet daw na yan, nandun yung kaalaman. Booklet. Sa pamagitan sa booklet, bago dumating ito, paliwanag sa isang matanda, ayong booklet, ingatan mo. Manggamot ka, mag-apak ka ng apoy. Tawagin mo kami, mga espiritual. Kahit anong kapal sa apoy, hindi kayo mapapaso. Pero nung binuklat ng aming team, ang tinutukoy niyang booklet. Mukha po siyang phone book. Iba ito. Ang booklet kasama... Phone book, ayan na nga, may mga information ng mga tao. Ipipilit pa rin nila na yung phone book, may Diyos ko naman, ito na naman yung sasabihin nyo, igalang ang paniniwala. Halatang ginagago na lang tayo nito Phone book, ayan may mga contact dyan, may number, may address pa nga Tapos, ayan na nyo ba yung number, telephone number, ayan may address pa nga, ito yung name, kaya lang malabo Paano na nakakagamot ang phone book?
sa panggamot sa kapangyarihan sa apoy bago kami umapak. Pero totoo nga kaya na dahil sa taglay nilang kapangyarihan, hindi sila napapaso kahit naglalakad sa baga. Galing sa phone Ayon book. kay Dr. Jim Sanchez, ang balat sa talampakan ang may pinakamakapal na balat sa ating katawan. Correct! Diba? Napanood ko sa Mythbusters yan eh. Kaya raw ito hindi madaling mapaso. At dahil mabilis ang paglakad o patakbo pa ang ginawa ng mga nagsagawa ng ritual sa apoy, hindi na raw katakataka kung bakit hindi sila nasaktan. Mabilis lang yung exposure. Kumbaga sa seconds lang eh. Hindi talaga magkakaroon ng injury na malalim. Bukod sa mabilis ang exposure, makapal pa yung balat. Di ba yung mga farmers o yung mga laborers? Oo, lalo na yung mga magsasaka. Pati mga mangyan. Kasi may butika kami. Siyempre, nasusugat yung mga mangyan na yan eh. Pagka, titingnan mo yung paa nila, ang kakapal talaga ng kalyo sa paa. Yung mga, Kahit na mainit ang lupa, naka-adjust na. Naka-adjust na yung kanilang... Oo, malulupit yun. Yung mga mangyan, pag nasalubong nyo yung sa daan, wala mga tsinelas. Ewan ko ngayon, sa panahon siguro nga nagchichinelas na sila. Pero yung mga dati, nung araw, naikikwento lang sa akin ng kuya ko. Pag nasasalubong nyo yun, tapos rough road pa, nakapaalang yung mga yun. Yung mga mangyan. Lulupit nga ng mga yun eh. Tapos nauulanan pa sila, naaarawan pa sila, pero bibihira sa kanilang magkaroon ng sakit. Kalimitang sakit ng mga mangyan ang binibili sa aming gamot. Gamot sa sa parasite. 'Yon. Pero yung yung nilalagnat sila, bibihira. May nilalagnat na mangyan pero bibihira sa kanila. Kasi ang mga niyan, ang mga resistensya niyan, mga talaga, matatatag talaga. Kumapal ng kumapal. Paalala lang po, ang paglalakad sa baga mapanganib. Maaari kayong magtamo ng second-degree burn o hindi kaya pagkabulag. Mga bata, wag na wag gagayahin. Ang worst thing that can happen, maaari may tumalsik, pumunta sa mata. Pangalawa, madapa siya doon. Hindi siya makaalis kagad. So, magkakaroon ka ng sunog. Mariin ding paalala ng simbahan, hindi kailangang sakta ng sarili para sa pananampalataya. Buhay pa ba to Hindi rin basta-basta naniniwala ang simbahan sa mga tinatawag nilang milagro o himala o kakayahang makapanggap. Just imagine, phone book yung gaganon mo. Phone book na napulot lang sa sa sakahan. Bago ang simbahan sabihin na isang paggaling ay milagro, unang-una, kailangan mong patunayan na hindi ka minom ng gamot. Kailangan mong patunayan na wala kang doktor na pinuntahan. Higit sa lahat, kailangan mong patunayan na ang paggaling mo bigla. Ang sinasabi niya, iniimbestigahan talaga yun eh. Kapag may deklarasyon ng miracle kasi, iniimbestigahan talaga ng ng church. Kasi isa sa qualifications na maging santo ang isang santo, kailangan makapag-provide siya ng himala. 'Di ba? For example, yung kay Pope John Paul, 'di ba naging saint na si Pope John Paul ngayon? Tingnan nga natin, i-search natin. Miracle of Saint Pope John Paul II. Alam ko, saint na siya ngayon eh. Yan dalawang miracle bago siya na-canonize. Isa dito, healing of a French nun Parkinson's disease. Diba? Healing of a woman's brain aneurysm. Ayan cured of her brain aneurysm and medical test confirmed her recovery. May yan, may akala nyo, basta lang yan? Basta, anong tawag dito? Basta lang sinabi na, dahil kay Pope John Paul, magpapadala ng ang Vatican, ng investigator dyan. Pero may mga skeptic pa rin dyan eh. Pero hindi biro yung investigation ng gagawin ng Vatican dyan para ma-confirm yung miracle.
Yung iba, while minsan nga yung mga, yung mga kinakanonize na saint katulad nito, no? Decades ang yung isang Pinoy na naging santo, si Kalungsod. Tama ba ako? Pedro Kalungsod ba name nun? Hindi si San Lorenzo Ruiz. Ano yun eh. Yun yung kauna-unahang Pinoy na saint, di ba? Tapos meron pang isa yung si Kalungsod. Just imagine, Spanish time pa yon. Kailan lang siya na canonize as saint kasi neto lang lumabas yung himala niya. Ayan o. The Vatican certified the French nun cure as a miracle. 'Di ba? Iimbestigahan ng Vatican yan. Ganong kahigpit ang Vatican magdeklara na milagro ang isang bagay. Pero, alam nyo, may mga skeptic pa rin dyan eh. Minsan, ina-accuse nila na baka mamaya nire-retoke lang nila yung mga result. Pero hindi natin alam, mga kababayan ko. Debusyon nila yun at yun ay ayon sa kanilang pananampalataya at pangako. So, hindi ko sila makukondena. Pagkat maganda naman ang kanilang layunin, pero hindi kailangan. Pinako na si Kristo, tama na yon. Kung halimbawa man, ipapahinto, nasa amin yun. Bahala na kami makiusap. Sasabihin ko lang sa mga ibang kasama ko, hindi tayo kayang sugpuin na tayo talaga ang ating pananampalataya at pakita natin nag-ito. Diba? Kaya kahit may magpapatigil sa kanila, ipagpapatuloy pa rin nila. Tayo katatag, ano man narinig natin, babayaan. Kasi nga, may exclusivity sa kanila eh. Cool, totoo. Yung ganyan. Kaya lang medyo naanuhan lang ako doon sa simbahan na ganyan. Hindi sila makapagbigay ng pagtutol, Kahit alam nila na taliwas yun doon sa doktrina nila. Apoy ang isa sa mga elemento ng kalikasan na nananatiling mahiwaga sa kadiliman kung saan kitang-kita ang pangangalit nito naway mahanap ang kaliwanagan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, so yun lang mga kababayan ko, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi. Bye-bye.